Magandang araw mga ka-solar. So, hindi nga pala masyadong maganda yung umaga natin kasi unfortunately, si Unli aircon natin, nasira siya. So, sa mga taga-subaybay ko sa channel ko, as you all know, ito po yung Unli aircon setup ko. So, Anern na FGI DU 4200, tapos meron akong 12 volts na 340 amp hour na battery. Tapos, meron din ako dito, ang aking 0.7 horsepower inverter na TCL aircon. So, ano bang nangyari? So, bakit ko nasabi na nasira siya? So, actually, kanina, no, while Unli aircon kasi to, hindi ko na to pinapatay, basically. 24/7 na siyang naka-on para to supply with our aircon needs dito sa bahay. Pero unfortunately, kanina, habang naka-on siya, bigla na lang siyang namatay yung aircon namin. So, namatay siya, tapos biglang nag-on ulit, tapos namatay. Parang hindi siya makatuloy sa pag-on ulit. So nagtaka ako kasi di kasi yan normal na nangyayari sa aircon namin. So basically namamatay lang siya kapag ino-off, tapos nag-on kapag ino-on din naman. First time ko siya makita yung ganun na behavior na namatay siya kalaunan ilang segundo para nag-restart, nag-on ulit, tapos namatay na naman yung screen, tapos nag-on ulit. So tinroubleshoot ko. So at first impression, nakita, as you can see naman, naka-on naman yung ating inverter, di naman siya nakapatay. So, yung first impression ko or diagnosis, baka nasira na yung aircon namin dahil sa paggamit ng solar. So, hindi naman siya directly connected siguro, no? Pero, yun yung first impression ko. So, yung ginawa ko, kinuha ko tong wire. So, ito kasi na outlet kasi ito, no? Ganyan. Kinuha ko siya, as you can see, grid to, hindi to siya solar. So, nag-maintain pa rin ako ng isang outlet na na-connect sa LEA ko para for emergency purposes. May pumalyan, solar. Meron pa rin kaming kakukunan ng kuryente. So, ito yung dawa ko. Mataas kasi itong wire, no? Kinuha ko siya, sinaksa ko doon. And, nangyari, nag-on siya. Patuloy-tuloy hanggang sa lumamig yung room namin at 25 degrees Celsius. So, first impression, mali. Hindi po sira ang aming aircon. So, ginawa ko, sabi ko, baka sira yung breaker. So, pumunta din naman ako dito sa aming solar. So, ito sa inverter. So, yung ginawa ko, una, nag-tester ako dito sa kanyang AC output ni Anern. Meron namang reading. So, baka nga sa breaker yung sira. So, yung ginawa ko, pinalitan ko ng breaker. Tapos, trinay ko ulit mag-on. Ayaw niya pa rin mag-on. So kahit anong gawa ko, hindi pa rin siya nag-on. So sabi ko, baka siguro nasira yung either yung breaker or yung AC output niya. So napapakamot na ako sa ulo, no, kasi di kasi ako electrician talaga. DIYers lang po ako. So di talaga ako marunong ng actual na diagnosis, yung pang electrician na trabaho. So yung last na ginawa ko, sabi ko, try ko daw i-direct siya kasi before dumadaan yung kuryente through a wattmeter, no, as show naman sa previous vlog ko, para makita ko naman kung ilan na yung nakukonsumo sa kada buwan, sa kada araw, sa kada oras. So basically for monitoring purposes. So sabi ko, baka dahil yun sa wattmeter. So yung ginawa ko, as you can see naman, wala na. Tinanggal ko yung wattmeter, tapos ito yung main breaker, ito yung sa aircon. Dinirect ko na siya dito, ito yung line side niya, ito yung load side, bali dinamper ko na papunta dito sa aircon na breaker. Di ko na dinaan sa wattmeter. So as you can see, tinanggal ko na siya. So before kasi dadaan pa muna yung kuryente dito before makapunta dito sa ating aircon for monitoring purposes. And turns out tama ako. So yun, akala ko nasira na yung setup ko, akala ko nasira na yung aircon or yung inverter. Yun pala, itong maliit na wattmeter na to, for monitoring purposes, ito pala yung sanhi, ito yung salarin ng panandalian sakit ng ulo ko. So bakit ba? Ano ba nangyari? So actually, no, di rin ako sure kung bakit ito yung dahilan. Kasi nung tinanggal ko ito, nirekta ko na siya sa main breaker, gumana na. Nag-on na yung aming aircon. And patuloy-tuloy na yung operation niya. So as of now, pinatay ko muna kasi makulimlim kasi yung araw, no? Umuulan.
walang masyadong magandang harvest. So, pinatay ko muna. So, ano bang nangyari? Actually, yung mga ganito na mga type na mga wattmeter, so ito yung KWS 303 WF. So, actually parang same hardware lang to sa gamit namin dito. Ito yung KWS 302F, yung merong wifi. So, before naman no, nung first time ko to ma-install, itong aming solar, pinakauna kong device na tinesting ko is ang aming washing machine. At first few seconds, pag on ng washing machine, namatay siya. Nag-off yung smart meter. So, ginawa ko, in-on ko ulit. Tapos, pag on ng washing machine na naman, namatay na naman siya. So, basically, ito lang yung maybe hypothesis ko, no? Hindi talaga to 100% sure or accurate. Speculations ko lang ito kung ano pa talaga nangyari. So, bakit ba naging sanhi ng pagkamatay ni Anli Aircon is itong smart meter na to. So, ito lang yung speculations ko. Baka naman siguro, kasi nga si mga motorized at inductive loads, mataas yung konsumo niya, no? Yung startup power na, yung startup voltage, current, mataas yan for a brief momentarily of around 3 to 5 seconds. So, I think during that period of time, di siguro kinaya ng wattmeter, kasi nga, yung na-observe ko na behavior na is, nag-on siya, namatay ulit, tapos nag-on, parang nag-try siya na mabuhay, pero pinapatay siya, parang ganun. So, nung tinanggal ko si smart meter, patuloy-tuloy na yung pag-on ng aircon natin. So, speculation ko lang is, hindi kaya ng gantong klase na smart meter yung mga motorized load. Pero di ako sure ha, based lang po ito sa aking experience, based lang po sa speculation ko sa kung anong nangyari sa setup ko ngayon. So, kaya nung tinanggal ko ito, naging okay na siya, umandar na ulit yung aircon. So, it's working fine. So, yun lang yung speculations ko na baka sa startup current na startup voltage din niya kinakaya. Kaya, smart kasi to eh. Smart, kaya nga smart meter. Kasi meron siyang over voltage, over current protection, yung mga ganun. So, meron siyang bali sariling utak na mag-decide kung papatuloy ko ba to, safe pa ba or hindi na. So, parang ganun. So, actually, same din yung behavior na observe ko as mentioned no, dun sa One Solar. Na yun din ang behavior na observe ko for the same, actually same hardware lang sila ng smart meter. So yun ang na-observe ko. So I think for mga may motorized load, di ako sure sa iba dyan, baka different yung experience nyo. Pero sa experience ko, hindi na ako gagamit nito kasi nga pala decision to siya eh. Pala decision sa kanyang flow ng inverter, pinapatay niya, hindi niya pinapatuloy si aircon kasi nga parang naguguluhan siya sa startup na voltage or current, parang yun siguro yun nangyari. Pero di ako sure, yun lang yung speculations ko. Pero so far, akala ko talaga nasira na yung on the aircon namin. So, malaki-laki din naman yung investment ko nito, no? So, parang dali ang binigyan ako ng sakit ng ulo, pero thank God di naman pala. Si smart meter lang pala, yung 800 pesos na smart meter lang yung dahilan kung bakit panandali ang nagkagulo dito or nag-troubleshoot agad kung ano nangyari. So, yun lang guys, yun lang update. Di po siya nasira. Akala ko nasira siya. Pero yun pala, si smart meter lang pala yung dahilan. So, downsides lang is di ko na monitor moving forward ang performance nito. Yung output, AC output, kung ilan na yung konsumo, ilan na yung tipid namin sa solar. Kasi nga, wala na akong smart meter for monitoring. So as you can see naman, direkta na yan ng mga breaker, wala nang for monitoring. So yun lang guys, just a quick update regarding sa ating Anli Aircon na setup, Anli Aircon Solar, no. So baka meron sa inyo dyan na naka-experience ng same na na-experience namin, na dahil sa smart meter para siyang namamatay at hindi nakakapatuloy or nagkukusa siyang mag-off sa kanyang sarili para di na magpatuloy yung kuryente na dumadaloy sa iyong mga loads. So yun lang, and thank you for watching.